Bago naghiwalay sina Alfred at Rose, nagpalitan sila ng number. Pagka-uwi ni Rose sa kanila hanggang tenga ang kanyang ngiti. Kakapasok pa lang niya sa loob agad siyang pinansin ng kanyang magulang. Rose, anak, para kang wala sa sarili mo ah. Ang lapad ng ngiti mo, nanalo ka ba sa loto ha, baby? Dad, higit pa sa loto. Walang kagatol-gatol na sagot ni Rose sa ama. Ray, sampalin mo nga yung anak mo ng matauhan kung ano-anong sinasabi eh. Rose, anak, halika nga rito, maupo ka, para ka kasing timang dyan. Dad naman totoo naman ang sinabi ko ah. Turan niya habang papalapit sa magulang. Maupo ka at umpisahan mo nang magpaliwanag sa nangyari kagabi. Ika ng mami niya. Mami, wala naman nangyari kagabi ah. Meron ba? Anong wala? May sinabi sa akin ng pinsan mo bago siya umalis kagabi, Rose. Kaya don't deny it. Chismosa na Mitch na yun ah. Ano bang sinabi niya sa'yo, Mami? Ang batang to, ginawa pero hindi alam. Ray, kausapin mo yung anak mo. Maglasing hindi naman pala kaya. Hindi pa alam kung anong pinagagawa. Ay naku, Rose. Kung kailan ka nagkaedad, saka ka naman gumawa ng kalokohan. Rose, anak, alam kong nasa tamang edad ka na. Pero sana wag ka namang gagawa ng isang bagay na nakakasama sa pagkatao mo. Paano kung pinahiya ka ng lalaking hinalikan mo kagabi? Sorry po, Dad. Ma'am, promise hindi na mauulit. Hingi niya ng paumanhin. Sige, kalimutan na natin yun. Total, ginawa mo na, anak. Promise mo yan, ha? Pag ginawa mo pa ulit, ibibiting kita ng patiwarik. Dad naman, sa tanda kong to, gagawin mo pa yon? Oo naman, anak. Kung matigas yung ulo mo, behave, Rose. Ang sabi mo nga, 29 ka na. Ngumiti si Rose. Pwede na rin, wag lang akong nakapalda pag ginawa mo yon, Dad. Biro niya sabay tawa. Tingnan mo tong batang to. Hay naku, pag tumatanda ka nga naman, totoo pala yung kasabihan. Na ano, Mami? Paurong ang pag-iisip, nagiging bata. Anak, seryoso ako, hindi ako nagbibiro. Ika naman ng ama. Thank you, Ma'am, Dad. Ang bait talaga ng magulang ko. I love you both. Kanyang niyakap hinag ka ng magulang. Kararating lang ni Alfred sa restaurant na sinabi ni Monica na traffic siya. Panay pa ang tawag ng dalaga sa kanya na ikinairita niya lalo. Monica, sorry. Pagkalapit niya sa dalaga na makikitaan ng pagkainip sa muka. Okay lang kahit pinaghintay mo ako ng matagal. At least andito ka na. Ngumiti na ito. Thanks. Oh, mag-order na tayo. Alam kong gutom ka na sa paghihintay sa akin. Yeah. Kinawayan naman ni Alfred ang waiter. Kaagad lumapit ito sa kanila. Order yours, Monica. Sinabi nito kung ano ang gustong kainin. Ganon din si Alfred. Anything else, sir, ma'am? That's all. Sagot naman ni Alfred. Aalis na sana ang waiter nang magsalita si Monica. Excuse me, waiter. Wait. Yes, ma'am? Gave us a wine. Red or white, ma'am? Red wine, please. Okay, ma'am. Umalis na ito. Bakit kailangan mo pang mag-order ng wine, Monica? Congressman, it's only a red wine. Hindi naman nakakalasing, di ba? Tumango na lamang si Alfred sa sinabi nito. Wala naman silang imikan habang kumain na. Ayaw rin magbukas ng usapan ni Alfred. Baka saan pa mapunta. Naubos nilang isang boteng red wine kahit hindi ito gaanong nakakalasing. Pero may tama pa rin ng konti si Alfred. Sapat na para mag-init siya sa ginagawa ni Monica sa kanya. Monica start kissing him. Monica, ano ka ba? Nandito tayo sa restaurant. Maraming taong nakatingin sa ginagawa mo. What the hell I care with them? Hindi nila ako kilala. And I don't know them too. Hindi yan ang point ko, Monica. Oo, ikaw hindi nila kilala. Pero ako, I am a public servant. You know what I mean. Oh yes, I know that. Namiss kasi kita masyado. How about in my condo? I really miss you so much, Alfred. She gave him a kiss to his ear. Dahil sa paghalik nito sa kanyang tenga, nagsitayuan lahat ng balahibo sa katawan ni Alfred. Kanina pinainit ni Rose ang katawan niya. Bumalik ang init niya dahil sa ginawa ni Monica sa kanya. Napabuntong hininga siya ng sunod-sunod. Kainis. So what now? Let's go? Binigyan siya nito ng isang ngiting lalong nagpainit sa kanya. Lalaki siya. Nariyan na sa tabi ang tukso. Bakit ba hindi? Okay, let's go.
I know you want me, Alfred. Hindi mo ako matatanggihan. Masiglang tumayo si Monica. Pagdating nila sa condo ni Monica, they start kissing each other because Monica knows how to play with it. Kaya ginawa ang lahat ng alam niya about that thing para masarapan ang kanyang kapareho. Monica start kissing him. Pababa. Alumpihit si Alfred. Monica bring him to paradise. Napapaungol na lamang siya. He felt so good the way Monica licking his. Nang hindi na siya makatiis, para na siyang sasabog, kaagad niya itong hinila. Tama na yan. You make me crazy sa ginagawa mo. You are a great lover, Monica. Yan ang gusto ko. Masarapan ka para balik-balikan mo ko. And one day, naramdaman mong mahal mo na pala ako. Isang ngiti lang ang ibinigay ni Alfred rito. Nakahanda na siyang dalhin sa paraiso si Monica. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, hindi niya ito pinansin. Dahil ang init ng kanyang katawan ay nagkalat na, pero hindi tumigil sa kakatunog ang kanyang cellphone. Storbo naman to. Ika niya. Sandali lang, sagutin ko muna to. Ayaw sana ni Monica. Siya rin naman gusto niya nang marating ang paraisong hatid ni Alfred. Op mo muna. May pagkairit ang utos niya. Sandali lang to, baka importante. Umalis siya sa ibabaw ni Monica. Sino ba kasi yan? Hindi na sinagot ni Alfred ito. Hello, dude. Dude, free ka ba mamaya? Doon tayo sa dati? Alam mo, dude, wrong timing ka naman eh. Dude, this time you make something. Iba ka rin ah. Nakatikim ka lang minsan, gusto mo nang ulit-ulitin. Mamaya na tayo mag-usap. Okay, dude. Sorry kung nabitin ka. Tuloy na ninyo. Enjoy. Bye. Sino? Si Lawrence. At kanilang itinuloy ang kanilang nasimulan. They enjoy it and do it hanggang sa kaya nila. Tila ba wala nang bukas. Ano ka ba, Rose? Tawagan mo na nga. Para kang ewan, kung hindi siya tatawag sa'yo, ikaw na lang. Nagawa mo na siyang halikan, yan pa kayang tawagan lang? Kausap niya sa sarili. Nangangati ang palad niyang idaya lang numero ni Congressman. Kanina pa kasi siya hindi mapakali. At sa oras na yun wala sa isip niya ang kanyang trabaho. Dahil nasa binatang kongresista. Ano naman ang sasabihin ko pag tinawagan ko siya? Ganito. Hi, kamusta ka na? Remember me? I'm Rose. Masyadong common. Hi, free ka ba? Labas naman tayo. Lalo naman. Hindi magandang pakinggan. Ano ba talaga? Para na siyang baliw sa kaiisip kung ano ba ang unang linyang sasabihin. Nang biglang tumunog ang cellphone, nagmamadali niya itong sinagot. Dahil akala niya ang binata na ito. Isang napakatamis at malamyos na hello ang kanyang binigkas. Hello, Rose. Wika ng nasa kabilang linya. Tita Sandra? Yes, ako nga, Rose. Teka, bigla yatang gumandang boses mo ah. Puna nito. Maganda ba, tita? Uminom kasi ako ng salabat. Dahilan niya. Talaga lang ha, Rose? O may pinaglalaanan ka? Napatawag ka po. May kailangan ka ba, tita? Pagliliko niya sa tanong nito. Rose, ang tanong ko, may inaabangan ka bang tawag? Ha? Wala naman po, tita. Pagkaila niya. Don't lie to me, Rose. I know meron. Sino? Si tita talaga. Well, I can sense it, Rose. Sino nga? Okay, fine. Remember yung sinabi kong hinalikan ko, tita? Really? Wow, paano naman niya nalaman ang number ng cellphone mo? Tita, ginawa ko yung pinayo mo sa akin na puntahan ko siya kung saan kami unang nagkita. You really do, Rose? Yes, tita. So he's working there? Yes, he's working there, tita. Anong trabaho, Rose? He's a congressman, tita. Wow, I'm shocked may pamangkin. Isa pala siyang bigati na politiko. Interesting. I don't know, tita. Bakit ka pala napatawag? Oh, munti ko nang makalimutan. Ang isa kong amiga may party sa kanila mamaya. She invited me. I want you to go with me, Rose. Tita, baka hindi ako pwede. Ang dami kong trabaho ngayon. Baka mag-overtime pa nga ako. Rose, ngayon lang ako humingi ng pabor sa'yo. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Pabalik na nga ako sa Amerika next week. Ito lang naman. At isa pa, isa rin politikong asawa ng amiga ko. Malay mo andun ang congressman na yun. Kaya may possibility na magkita kayong dalawa.
Dahil sa sinabi ng kanyang tita, mabilis pa sa 4:00 ang pagpayag nito. Okay tita, what time ba tayo pupunta? May halong excitement ang tanong niya. Ikaw talagang bata ka, ang bilis mo mag-decide ah. Narinig mo lang ang congressman, sing bilis ka ng kabayo na umoo. Tita, you know naman 'di ba? Yeah, I know. Sige, hintayin na lang kita sa bahay nyo. Okay tita, bye. Go home early, okay? Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Dahil ang ayoko sa lahat ay ang maghintay. Yes tita, maaga akong uuwi, promise. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon na to, Tita Sandra. I know that, my dearest pamangkin. Siguro ngayon pa lang hindi ka na makali dyan sa kinauupuan mo. Biro nito. Si tita talaga. O sige na po, bye. See you later. Bye. Pagka-off ni Rose ng cellphone, napangiti siya at naging masigla ang bawat kilos. Dude, sorry pala sa pagtawag ko kanina. It's okay, dude. Para sa naman to pag-anyaya mo sa akin na mag-tea time? May hihilingin ka ba? O baka naman gusto mo lang makibalita, ha? Well, kung sasabihin mo ba, dude, bakit hindi? Makikinig naman ako. Chismoso ka talaga. I know you naman, dude. Your life is not private pagdating sa akin. So, ano na nga to? Bakit hindi ka na lang tumawag at sabihin mo kung anong kailangan mo sa akin? Wala lang, dude. What? Pinag-drive mo ako rito, napakalayo pa naman, tapos ang sasabihin mo lang wala? Relax, dude. Actually, may party sa bahay mamaya. Sana pumunta ka. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa yung isang bagay eh. May problema ka, dude? Maybe yes, maybe no. Ha? Ang labo mo namang kausap. Kaya nga you came to my party mamaya para malaman mo. Dahil I need your advice. Wow, ako mag-advise sa'yo? Dapat ikaw nga mag-advise sa akin dahil isa kang magaling na attorney. Pero ayaw mo, di ba? I'm not joking, dude. Seryosong ika nito. Okay, tell me your problem. At sagutin ko kaagad kung ano man yan. Pero pinangunahan na kita. Kung tungkol sa puso ang problema mo, hindi kita masasagot. At tanging ikaw lang ang makakasagot niyan. Good advice, dude. Hindi ko pa nga sinasabi ang problema ko, binigyan mo na agad ng sagot. So, ano ba talaga? Just came na lang sa party and you will know. Ano, makakapunta ka ba? Sige, darating ako. Kung gusto mong may kasama kang pumunta ng bahay, pwede mo rin dalhin si Monica. Para naman may kasama ka at magandang tingnan na isang congressman ay may kasamang babae. Monica is not bad, dude. Ang pamilya nila ay isa rin sa pinakamayaman dito sa Pilipinas. They are very rich. Isa pang points ay maganda rin siya. At very nice and hot, di ba? Dude, Lawrence, hindi ko batayan ng yaman kahit sino pa o mahirap pang babaeng kasama ko. Basta mahal ko, masaya na ako. And yes, Monica is not bad. Pero hindi ko siya gusto. Masyado siyang liberated. Pag gusto niyang isang lalaki, she will go for it, I think. Well, nasa sayo yan, dude. Bakit kaya lahat na yata ng babae ngayon sila na ang nagpapakita ng motibo? Lalo na pag may gusto sila. Gaya na lang ni Rose. Sino naman yung Rose mo? Naalala mo ba yung babaeng bigla na lang yumakap at humalik sa akin? Oh yeah, dun sa bar. Yeah. What about her? At paano mo nalaman ang pangalan niya? Pumunta siya sa kamera. Pinuntahan ka niya? How she knows na andoon ka? Di ba sinabi niya naghalikan na kami one time? Yes, it's true. Wait, parang nalilito ko. Paano nangyari? Nagkabanggaan kami sa labas ng kamera. She's crazy, dude. Bigla ba niya akong hinalikan tapos ang sabi niya pakakasalan ko raw siya. What? She said that to you? Yeah, second time na nagkita kami sa bar. She kissed me again. She's really crazy, di ba? Yeah, she kissed you but you like her kiss, right? Don't denying kasi you kiss her back. To mean you like her, dude. Tama ba ako? Isang sulyap ang ibinigay ni Alfred sa kaibigan. Silent means yes. Kaya pala ibang aura mo, ha? Anong iba? Yun bang kumbaga sa babae, blooming? Kasi in love. Parang ganun ka, dude. Explain ni Lawrence. Kumindat pa sa kaibigan. Hindi naman nakaimik si Alfred sa tinuran nito. Kung tama ako, then go, ligawan mo. Kahit isa siyang baliw. Gaya nga ng sabi mo, diba? Ang sabi mo nga naniniwala ka sa destiny. At baka nasa tabi-tabi lang ang babaeng makasama mo habang buhay. Maybe she's the one na, dude. Huwag mo nang pakawalan pa. Grab it. Tie it.
Teka nga, ang sabi mo sa akin one time na hindi ka magbibigay ng advice sa akin kung tungkol sa puso ang itatanong sa'yo dahil hindi ka attorney ng mga puso. Para sa'yo lang, dude, because you're my friend. Pag akong nasa katayuan mo, baka ganun din ang sasabihin mo sa akin. So, maaasahan ba kita sa party mamaya? Yes, I come. Paano? Mauna na ako sa'yo, dude. See you na lang sa bahay mamaya. Tinanguan ni Alfred ang kaibigan. Nang wala na ito, napaisip siya sa sinabi nito. Tama naman si Lawrence. Bakit ba hindi niya gawin? Kinagabihan, excited na nag-ayos ng sarili niya si Rose. Ano ba, Rose? Bilisan mo na, dapat maaga tayong aalis dito kasi medyo malayo ang pupuntahan natin. Yes, tita, I'm coming. Bumaba na siya. Nagulat ang mommy at tita niya sa kanyang itsura. Let's go, tita. Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Hindi ba maganda ang makeup ko? O ang suot ko? Nothing wrong, anak. Ngayon lang kasi kita nakitang nag-ayos ng ganyan. Napakaganda mo, anak. Puri ng ina niya. Si mommy, binola pa ako. Tama ang sinabi ng mommy mo, Rose. You look so sophisticated and beautiful. Iba talagang nagagawa ng in love. Puri din ang kanyang tita. Pinagkaisahan niyo ko, pero salamat na rin. Tita, let's go. Mommy, alis na po kami. Pakis, tell na lang kay dad na umalis na kami. Sige anak, mag-ingat kayo. Sandra, ikaw nang bahala sa anak ko. Yes, mommy. Of course, Sally. We will do that. Let's go now, pretty woman. Sigurado ako lahat ng binatang hunks mapapatingin sa'yo, Rose. Bakit naman, tita? Because you are beautiful like your name. Rose. Thank you, tita. Kay lapad ng ngiti ni Rose. Pagdating nila sa party, sinalubong sila ng kaibigan ni Sandra. Amiga, Sandra, tuloy kayo. Masayang bungad nito. Salamat, amiga. Ngiting-ngiti naman si Sandra. Nagbeso-beso muna sila. Amiga, sino naman tong napakaganda mong kasama? Amiga, pamangkin ko nga pala, si Rose. Kumusta ka, iha? Mabuti naman po, ma'am. Rose, meet my amiga muna. Nauna na kayong magkamustahan bago magkakilala sa isa't isa. Magandang gabi po, ma'am. Well, mas maganda ka pa sa gabi, iha. And don't call me ma'am, okay? Tita na lang. Malambing na ika nito. Salamat po, tita. Kiming sagot ni Rose. Sige, pumasok na kayo, amiga Sandra. Enjoy na muna niyong inyong mga sarili, ha? Mamaya na tayo mag-usap, sasalubungin ko pa ang lahat ng bisita. Don't worry, amiga. We will enjoy the night. That's good, amiga. Sige na, pumasok na kayo. Nang pumasok na sila sa loob, ng liit si Rose sa kanyang nakita. Lalo ang mga bisita. Because they are so elegantly. Nagagandahan ang kanilang mga mamahaling damit na gowns. At nagigislapan ang kanilang mga mamahaling alahas. Tita, parang hindi tayo bagay dito. Tingnan mo silang lahat, ang gagara ng mga suot nila. Rose, walang silbi ang kanilang magagarang suot na damit at alahas. Kung ang kanilang pagkatao ay mapanghusga naman. Kilala mo silang lahat, tita? Not all, Rose. Ilan lamang sa kanilang kilala ko. One more thing, huwag kang mahiya sa kanila, ipakita mo kung ano ka. Dahil ang totoong tao hindi nakikita sa damit at kung ano pa man, kundi nasa loob ng kanyang puso. Kuha mo ba ang ibig kong sabihin, my dearest niece? Smile! Kahit ikaw ang may pinakasimpleng suot dito pero ikaw naman ang pinakamaganda, okay? Kaya let's put a smile on your beautiful face and be confident, Rose? Yes, tita. Thank you po. Pinalakas mo ang loob ko. Kung ganon, let's go inside. Dude, thank you that you are here. I promise you naman na pupunta ako, diba? Kahit na busy ako sa trabaho. Alam mo naman kung minsan kahit gabi I'm still working. Yes, I know that, dude. Hindi lang naman ang pagiging politiko mo ang trabaho mo. Ano, kasama mo ba si Monica? Dude, hindi. Bakit? Akala ko kasama mo siya eh. She's here. Look there, dude. Sabay turo nito kung saan nakatayo ang dalaga. Napalingon si Alfred sa itinuro ng kaibigan. Oh, diba? Yeah, pero hindi ko siya kasama. O maybe si mommy ang nag-invite sa family nito, dude. Tingnan mo siya. Monica is not bad at all, diba? Very elegant kung kumilos. Parang hindi makabasag pinggan kung umasta. Super nice niya sa kanyang suot. Bali wala kay Alfred ito. Well, they have bed scene. Pero wala ito.
Pangkama lang ang babae para sa kanya. She's not a material wife. Napakunot naman ng noo si Lawrence dahil hindi nakikinig sa kanyang kaibigan. Dude, salita ko na salita, hindi ka naman nakikinig sa akin. I'm listening, dude. But he's not. Nakikinig ka nga pero pasok dito, labas sa kabilang tenga mong sinasabi ko. Hindi ka ba interesado sa kanya, dude? To tell you the truth, dude, hindi. Wow, bakit kung hindi? Why you make love with her? Dude, Lawrence, hindi make love ang tawag. Kundi init lang ng katawan na nangyari sa amin dalawa, sa madaling salita. You know that, dude. Kaya, dude, making love is different. Pag ginawa mo yun dahil sa init ng katawan, ang making love ay para sa dalawang nagmamahalan. Yun ang paniniwala ko, dude. Ewan ko sa iba. Well, wala na akong masabi, dude. My mouth now is zip. Natigil sa pag-uusap ang magkaibigan nang dumating ang ina ni Lawrence. Hello, Congressman. How are you? It's great, tita. Mabuti naman at nakadalo ka. I know that you are very busy person, Congressman. Makulit kasi tong anak mo, tita. You look so great and beautiful tonight, tita. Mabuti ka pa, Congressman. Marunong mangbola. Hindi gaya ng iba dyan. Sabay tingin nito sa anak. Mom, hindi ko na kailangang bulahin ka. I'm your son. And I know that you are so beautiful. Hay nako, magkaibigan nga talaga kayo. Parehong bolero. May ngiting turan nito. Nagkindata naman ng magkaibigan. O siya, maiwan ko muna kayo. Titignan ko lang ang ibang bisita pa, Congressman. Enjoy yourself. I will, tita. Sa di kalayuan na pangiti si Monica nang makita si Alfred. Dali-dali itong nagpaalam sa kausap. Tinungo ang kinaroroonan ng dalawa. Hindi na malaya ni Alfred at Lawrence ang paglapit ni Monica sa kanila. Sabi ko na nga ba, it's you, Congressman? Kay tamis ng ngiti nito, kaagad pang pinulupot ang kamay sa braso ni Alfred and gave him a smack kiss to his lips. Hindi naman nakahuma si Alfred sa ginawa nito. Nagkatinginan silang magkaibigan ni Lawrence. Nagkibit balikat ito. Hinus na mangyayari ito. Malakas ang tama ni Monica kay Alfred. Oops! May lipstick tuloy ang labi mo. Sabay punas ng daliri nito sa lipstick na dumikit sa labi ng binata. Hi, Lawrence! Bati nito. Hi, Tugon din niya. why are you here, Monica? Actually, my mom, she's the one who's invited to this party, but she's not here in Manila. Kaya ang sabi niya sa akin, ako na lang ang dadalo dito. Ayoko sanang pumunta, kaya lang nakakahiya naman sa mami mo. Well, hindi naman pala nasayang ang pupunta ko dito because you are here. Baling nito kay Alfred na lalong hinigpitan ng pagkawit sa braso ng binata. Gustong tanggalin ni Alfred ang kamay ni Monica, pero ayaw niya itong mapahiya kay Lawrence. Kahit papaano may pinagsamahan din sila. Nag-iikot ang mata ni Rose sa mga taong naroroon. Nagbabaka sakali siya na makita si Alfred. Siya bang hinahanap mo, Rose? Ha? Who, tita? Halata naman, iha. Hindi kasi mapakali ang ulo mo. Wala naman siya, Hindi na ituloy ni Rose ang kanyang sasabihin nang mapako ang tingin niya sa kinaroroonan nila Alfred. Parang tinusok ng karayom ang kanyang puso sa nakita na may babaeng nakapulupot sa braso nito. Sino kaya ang babaeng yun? Girlfriend kaya niya? Sobra naman kung makapulupot ng kamay. Daig pa niyang anaconda. Rose, okay ka lang ba? Hindi siya sumagot dahil napako ang tingin nito kay Alfred. Kaya't sinundan na lang ng tingin ng tita niya kung saan siya nakapako ang mata. Sino ba sa kanilang dalawang hinalikan mo, Rose? Bulong niya. Yung may nakapulupot na ahas, tita. May bahid selos ang kanyang tinig. Nahalata ito ng kanyang tita. Kaya pala ganyan ang itsura mo. May ahas palang nakapulupot. Selos ka naman kaagad. Ako magsiselos, tita? For what? Di ko naman siya boyfriend. But deep inside her heart, totoo ito. Tumawa lang ang kanyang tita sa sinabi niya. Oo nga, hindi ka nagsiselos. Hindi nga halata eh. But don't worry. Mas maganda ka sa ahas na yan, Rose. Dahil sa selos na kanyang nararamdaman sa oras na yon, kahit hindi dapat kasi wala naman silang relasyon, pero may pumasok sa isip niya. Bakit nga ba hindi? Nagawa ko na noong una kaming magkita, ngayon pa kaya? Tita, excuse me, pupunta lamang ako ng comfort room. Paalam niya. You know where's the comfort room here, Rose?
No, tita. Samahan na kita. No need, tita. I will ask someone here. Okay, don't do silly thing, Rose. Pahabol nito. Isang ngiti lang ang tugon ni Rose sa kanyang tita at siya'y lumayo na. Ay no, may gagawin kang kalokohan, Rose. Nakikita ko sa kanyang mga matang selos. Napailing na sinundan na lang niya ng tingin ng pamangkin. Sa paglapit ni Rose sa tatlo, kunwaring may hinahanap siya. Pasimple niyang binunggo ang braso ni Lawrence para mapansin siya nito. Oops, sorry. Siyempre effective naman. Napatingin ang tatlo sa kanya. It's okay, miss. Wika naman ni Lawrence, pero napakunot siya nang mapatitig siya sa babae. You look familiar. Nagkita na ba tayo before, miss? Si Alfred naman ang titig na titig sa dalaga. His heart suddenly bumping so hard. Siguro nga, pero hindi kita kilala. Oh well, pwede ko bang malaman ang pangalan ng magandang dilag na nasa aking harapan ngayon? Oo naman, I'm Rose. May ngiting pakilala niya. Nice to meet you, Rose. I'm Lawrence. Nice meeting you also, Lawrence. Lalo niyang pinatamis ang ngiti. Siya nga pala, ang kaibigan ko, si Alfred. At siya naman si Monica. Hello? Kay Monica inabot ang kamay pero hindi kinuha. Tiningnan lang nito ang kanyang kamay. Ang sama pala ng ugali. Wika ng isip niya dahil hindi inabot ni Monica ang palad ni Rose. Si Alfred ang nakipagkamay sa kanya. Nice meeting you again, Miss Rose. Pinisil nito ang kamay ng dalaga. You look so very different tonight. You are so lovely. Habol niya. Dahil sa sinabi ni Alfred, isang matamis na ngiti ang ibinigay niya dito na nagpataas ng kilay ni Monica. Same to the day that they first met. Parang walang ibang tao na nasa paligid niya, kundi sila lang dalawa. Nagtitigan sila at nag-uusap ang kanilang mga mata. Walang imik si Lawrence. Ngayon naisip niya kung sino si Rose, ang babaeng lasing na humalik kay Alfred sa bar. Hindi nakatiis si Monica sa nakikita, lalo pat hindi pa naghiwalay ang palad nila. Honey, can you take a food for me? I'm so hungry now, please. Epal ka. Gustong sabihin ni Rose ito. Ayaw sana ni Alfred pero tumango siya. Baka sabihin nito na hindi siya gentleman. Kaya agad na binitiwan ng kamay ng dalaga. Panira naman ang moment ang babaeng to. May paa naman, bakit hindi siyang kumuha ng pagkain niya? Umalis naman si Alfred para kumuha ng pagkain ng dalaga. Ladies, maiwan ko muna kayo rito. I seen some friend. I greet then babalik ako. Wika ni Lawrence, ngiti naman ang tugon ng dalawang dalaga kay Lawrence. Nang makalayo na si Lawrence, kaagad na nagsalita si Monica. Okay ka rin ah. Kung maglande harap-harapan pa. Stay away sa boyfriend ko. Kung ayaw mong manghiram ng muka sa aso. Banta nito. Wow, tinatakot mo ba ako? No, sinasabi ko lang sa'yo. Hindi mo kilala kung sinong nasa harapan mo ngayon. Boyfriend mo nga ba siya? Or ikaw lang ang may sabi? Kasi sa nakikita ko, ikaw lang ang umaasta na girlfriend niya. Tama ba ako? At isa pa, hindi ako natatakot sa'yo. Manghiram sa aso ng muka, try it. Babalik sa'yo ang sinabi mo. Well, let's see. Just stay away from him. He's mine. Tila tigreng ika nito nang dumating si Alfred para itong maamong tupa na. Habang papalapit si Alfred sa dalawang dalaga, napakunot ang noo niya. He sensed something between them. Iba kasi ang body language nila. Nang tuluyan na siyang makalapit. Something wrong? Tanong niya sa kanila. Nothing wrong, honey. Nag-uusap lang kami. Sabat ka agad nito. Ikaw, Rose, gusto mo na rin bang kumain? Ikukuha kita. No, salamat na lang. May paa naman ako. At di tulad ng iba dyan. Pasaring niya kay Monica. Hindi naman makapag-react ito dahil meron ng binata sa tabi nila. Pasimpleng tinapunan niya ng isang matalim na tingin si Rose. Isang matamis na ngiti naman ang isinukli ni Rose dito, na lalong nagpagalaiti sa kalooban ni Monica.